Kinikilig din ako sa cat. Ayun, cat din! Bakit yung cat din ganun? Kinikilig ako. Bakit ganun? Alam mo dati, hindi ako kinikilig sa kanilang dalawa. Pero parang recently, Something, hindi ko alam, may video kasi sa FYP ko. Ito kasi si TikTok. Chismosa kasi ako. Yung parang hinatid ni Catherine si Alden sa sasakyan. Tapos pagbalik niya, parang happy-happy niya. Parang, Yung I'm happy for you too. Anong Liligaw daw si Alden Richards kay Catherine Bernardo. Nakakakilig. Ako gusto ko talaga. Nakikilig kayo? Gusto ko. Ayun na eh. Parang bagay sila, para silang mabait. So napanood niyo mga sombreros, yung mga artista at saka mga personalidad, mga sombreros na talagang kilig at saka botong-boto kina Alden. Isang tanong ko dito, unang pumasok sa isip ko, ba't hindi nagsilabasan or hindi gaanong expressive to mga taong to no mga times na Kathniel pa or ibang love teams na alam mo yun, sikat mga sombreros. Although fanatic naman sila siguro, pero hindi sila ganun kaboka, hindi sila ganun kakilig gumaga pa mga sombreros sa mga love teams. Tapos may update tayo, no? follow up update mga sombreros dun sa ginawang look test ni na Ma'am Catherine at ni Sir Alden. Nung pag-uwi daw nila mga sombreros ay hinatid daw ni Sir Alden si Catherine at saka, pero kumain muna sila sa labas mga kasombreros. Yun nga, no? Although wala pang paayuda na video or pictures na nung paghatid at saka pagkain nila Sir Alden sa labas mga sombreros, ay masaya tayo na ganito yung ating nabalitaan. Sa mga hindi po nakakilala mga sombreros, ito yung talagang pinagtatanggol ang Kathleen na sabi niya Ma'am Christy Fermin na kapag may nang away or may nang bash daw sa Kathleen ay isumbong daw sa kanya si Ma'am Daisy Romualdez. Sa mga hindi po nakakilala mga sombreros kay Ma'am Daisy Romualdez, siya po ay isang veteranang actress na nanay ni na Ma'am Tina Paner din po, na isang actress din po mga sombreros. And mas tumatak ito at gumawa ng headline si Ma'am Daisy nung inaway ni Attorney Rowena Guanzon si Alden dahil sa parang nairita siya dun sa hosting. Sabi nga niya sa post niya, hoy, ang galing mong mamintas kay Alden, at least si Alden sikat at kilala sa buong mundo, ikaw sino nakakilala sa'yo? Sabi niya gano'n. Sarili mo lang, sabi gano'n ni Ma'am Daisy Romualdez. So pinaglalaban talaga niya kapag may mang-away sa Kathleen, na kahit literal mga kasombreros, no? Pero ayaw natin na nag-away. Si Ma'am Daisy Romualdez po ay 85 years old na. So imagine niyo po, gano'n siya papalaban, gano'n pa siya kinikilig mga kasombreros sa Kathleen. Ang tindi talaga ng dating ng Kathleen mga kasombreros. Sa mga hindi po nakakilala pala, si Ma'am LJ Moreno ay isang actress, no, mga 90s or 80s na actress mga sombreros. At saka napangasawa niya si Sir Jamie Alapag na film basketball coach po mga kasombreros. Tapos si Ma'am RR Enriquez, nakasama ni Ma'am LJ Moreno, ay dating dancer sa Wawawin, tapos na-promote as host. Tapos sikat din ito siya mga sombreros na naging part din po ng Banana Split Sunday noon sa ABS-CBN. Tapos si Ma'am Yeng Constantino naman po ay syempre sikat na sikat si Yeng dun sa kanta niyang Hawak Kamay, Di Kita. So nanalo po siyang Grand Star Dreamer sa Pinoy Dream Academy noong taong 2006. Sin pa mga sombreros, actually marami pa ang nagpapahayag ng kanilang suporta sa Kathleen, maliban syempre sa kina Marian Rivera, no, at saka sa iba pang mga solid supporters ay yun po, no. So ang ating tula sa vlog na ito mga sombreros ay pinamagatan nating itak. Ang buhay natin ay maihahalin tulad sa isang itak, more specifically ang ating mga utak. Gaya nitong itak ay mapurol pag di ginagamit at parating nakasakbat. Pansinin natin ang ating kaalaman. Kumukonti na pupurol, minsay di na nadadagdagan, lalo pang nababawasan. Mga kamay nating pag di ginamit sa pagbibigay at pagtulong sa iba, it's like losing and decreasing our value or halaga. Dahil pagbibigayan ng mga tao, isa sa mga utos ni Bathala, Diyos Ama. Ang itak ay pinapatalim ng hasaan, ngunit ngayon tila mga matay pinipikit sa mga nahihirapan at dapat tulungan.
Mga may mabubuting puso at kakayahan, kayo'y nasaan? Itak na ginagamit bilang pamutol, hidwaan, inggit, galit, kalaswaan, kasinungalingan sa hangin ay atin ang itapon at ipukol. Matalim na itak, pagmamahalan sa ating mga puso ay ikudlit, iguhit at itatak. Kapurulan ng itak, kung gaya sa ating utak, sa pag-aaral at edukasyon ay laging itapat. Buhay ay may kinabukasang sapat na sapat, pamilyang magsasama pa ng maluwat. Itak, bow. Sa ating Word of God mga sombreros ay nais ko pang mag-share kung paano ba maging masaya. Alam kong marami sa atin ngayon ang malungkot, marami sa atin ang may problema, may struggle, may trial, and name it all mga kasombreros. May mga bad news sa bahay, sa paaralan, sa trabaho, kahit nga lang sa daan, sa TV, sa balita, marami ang bad news and maraming reasons para ikaw ay maging malungkot. Pero the Lord Himself will make us and will teach us how to be happy. Sabi po sa verse Proverbs 3:13, happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Una pala sa lahat mga sombreros, iset natin ang ating utak, ang ating isipan. Kasi di ba, parating natin narinig, mindset ba? So kung ano pala yung mindset natin, if we always think, if we always remember, and we always seek, find happiness mga sombreros, matatagpuan natin. Kasi di ba pag naghanap ka, makakatagpo ka, makakahanap ka, pag kumatok ka, pagbubuksan ka, pag humingi ka, pagbibigyan ka. Ganon mga sombreros ang happiness. So if you, kung ikaw kasi, yung mindset mo ay talagang gusto mo maging masaya, gusto mong maghanap ng kasiyahan, gagawa at gagawa ka ng paraan, di ba? Parang ano yan, parang miyaya ka ng kaibigan mong gumala, and sa oras na ng gabi, gusto mo talaga. So maghahanap ka na talaga ng paraan, no? Kung minsan tatakas ka, although masama, no? Although hindi tama, ay ganun po ang happiness mga sombreros. Sabi dito, happy is the man who finds wisdom, kaalaman mga sombreros, and the man who gains understanding. Tama yun mga sombreros, kasi ang tao pag may unawa, imagine niyo kapag ang tao merong alitan, merong tampuhan, kayong mag-best friend or kayong mag-jowa, mag-asawa, magkapatid, pag may tampuhan kayo mga sombreros, and if you have understanding, maiintindihan nyo ang bawat isa. Tama? So, that's where happiness starts or begins, when you have understanding, when you have wisdom na siguro nagawa niya ganito ganyan. So mag-usap kayo, no? Kung meron kang tamang understanding mga sombreros, mayroon kang tawag dito pag-intindi, gagawa ka rin ng paraan para maintindihan mo yung tao. Pero pag sa tingin mo talaga masama ang tao, kahit anong gawin niya, masama pa rin. Kahit na tama yung ginagawa niya, kahit nakabutihan ang ginagawa niya, mamasamain mo pa rin because you don't have proper understanding. So that is one secret mga sombreros. So paano maghanap tayo at maging iset natin yung ating mind na happiness is a choice. Okay, choice po natin yan. So we will find ways na maging happy. Sabi pa dito, verse or Proverbs 14:21, he who despises his neighbor sins, but he who has mercy on the poor, happy is he. Yung mga taong maawain mga sombreros, ay nagiging masaya rin yan sila. So that's another way paano tayo maging masaya, maging maawain tayo. Sabi nito, he who despises his neighbor sins. Yung mga kumaga pa walang pakialam sa kapitbahay, sa kapatid, sa kapwa-tao, nagkakasala, no? Kumaga pa kahit na kailangan tulungan na, kahit advice lang, kahit na remind lang, kahit konting tap lang sa likod, no? Kaya mo yan, ganun-ganun. Ay valid din po yun mga sombreros. Sabi dito, but he who has mercy on the poor, happy is he. Ayun, alam niyo mga tao, mga sombreros na kontento, yung mga taong maawain, lalo na sa mga nangangailangan, sa mga may hirap, yun po yung mga taong kontento sa buhay. Yun po yung mga taong kumaga pa mababaw ang kaligayahan because they find mercy and they have mercy on the poor. They have mercy on the needy. And that is actually true mga sombreros. Kailangan nating maging maawain, hindi lamang sa mga may hirap, kundi sa ating kapatid, sa ating magulang, sa lahat ng tao applicable ang pagiging maawain mga sombreros. Alam niyo po mga sombreros, na-observe ko, no, ang tao, he doesn't need to be luxurious. He doesn't need to wear
expensive clothing, expensive material things na ma-possess, mga expensive na mga cellphone for example. Hindi niya kailangan ng mga ganun, no? Mga sasakyan. Yung kontento ka na sa buhay, although may pangarap ka ha, hindi ko ibig sabihin na huwag kang mangarap, kontento ka na lang na kunwari ay wala kang trabaho or hindi ka walang gaanong source of income at saka hindi ka masipag. Huwag ganun mga sobrers na sinasabi kong kontento. If you have enough and nandun ka makakontento mga sombreros, and that's one way of being happy, no? Kakontentuhan mga sombreros. And sabi nga dito, kapag maawain ka, ay kaawaan ka rin, sabi ni Lord mga sombreros, kasi life is a principle of planting and reaping. Planting and harvesting mga sombreros, sowing and reaping. Kung ano ang tinanim mo, siya mong aanihin mga sombreros. So kapag nagtanim ka ng galit, mag-aani ka ng galit sa ibang tao mga sombreros. Next verse po natin, last verse po is Psalm 89:15. Sabi dito, blessed are the people who know the joyful sound. Yung joyful mga sombreros ay nilagay ko to because this is the next level of being happy. So how to be joyful? Ang joyful ay kagalakan. Okay? Ang happiness is kasiyahan. Ganon siya mga sombreros. They walk, O Lord, in the light of your countenance. So yun, no? Joyful sound kasi mga sombreros, ito yung pag-aawit, pagsamba, no? Paglilingkod mo sa Panginoon mga sombreros, pagtugtog. Ito yung joyful sound. So sabi dito, pinagpala pala ang mga taong alam kung paanong sumamba, paanong maglingkod, paanong awitan ang Panginoon ng papuri at pagsamba mga sombreros. Sabi niya, they walk, yung mga taong yun mga sombreros, ang taong alam yung joyful sound, they walk, O Lord, in the light of your countenance. Grabe, sila yung lumalakad, sila yung namumuhay sa liwanag ng kumbaga pa countenance, support ng Diyos mga sombreros. Tinutulungan natin yung ating magulang, tinutulungan tayo natin mga magulang, no, vice versa. Pero light of the countenance of God mga sombreros ay ang pinaka the best. Isang way para masabi natin na hindi natin kasi kayang buhay mga sombreros. Masabi natin na masipag ako, nagtatrabaho ako, nagsasahod ako, no, kaya ko ang aking sarili even without God. No. Ang lakas natin in the first place ay galing sa Diyos. Ang utak natin, ang ating mga magulang, ang mga magulang na magulang natin, they came from God because God created us in the first place. So, wala tayong dapat kumbaga pagmayman na dahil lang sa kasipagan ko, dahil lang sa aking pagsisipag, pagpupursige, pagtatrabaho, dahil lang doon nagkasahod ako. No. Lahat ng meron tayo mga sombreros ay galing sa Diyos. That is why it's one way of finding happiness and joy mga sombreros kapag tayo po ay nabubuhay ayon sa grasya, ayon sa countenance, ayon sa tulong, ayon sa support ni Lord mga sombreros. Because at the end of the day, it's God that matters. It's Jesus Christ that matters. We will have our death, kumbaga pa, mamamatay tayong lahat. May oras talaga na panahon, may petsa na mamamatay tayo, and we will leave this earth mga sombreros. And the question is, are we going to enjoy the heaven or are we going to be tormented sa impyerno mga sombreros? Hindi ko po tinatakot mga sombreros. Pero yun po, no, paano natin makakamtan ang kaligayahan? Paano natin makakamtan or mahanap ang kasiyahan mga sombreros? Ay hanapin mo siya. Charong, joke lang po. Siyempre, ginagamit din ng mga tao yung ating mga jowa, yung ating asawa, yung ating kapatid, yung ating best friend, yung ating kaibigan, na maging masaya tayo mga sombreros, and those are gifts from God. Yung mga mabubuting tao sa paligid natin, yung mga parents natin na nagiging dahilan ng ating kasiyahan, na kapag mga anak tayo na nagtatrabaho tapos nagbibigay sa kanila, binibigyan natin sila ng regalo, and their joys, their happiness, their smile mga sombreros ay kumbaga papatunay na we also find happiness. Natutuwa tayo na natutuwa ang ating magulang, ang ating kapatid, o kung sino mang nireregaluhan natin. And that's one way of kumbaga pa finding happiness. So first, you have to set your mind
kailangan iset natin yung mind natin na I need to be happy and I want to be happy. You have to desire it. And then yung pangalawa mga sombreros is you have to have that understanding. Okay, wisdom and understanding. Kapag ang tao kapag nag-gain ng understanding ay magiging masepo yan mga kasombreros. Tapos ang panghuli ay we should know how to walk in the light of the Lord's countenance. So yun po, no? Nawa po ay pagpalain po kayo at ang inyong buong sambahayan ni Lord Jesus Christ noon, ngayon at magpakailanman. I pray for blessing over blessing sa inyong children, sa inyong magulang, sa inyong kaibigan, and everyone who is watching right now. Thank you so much, Father. We bless you, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. We pray, Amen. Bye-bye, Kasombreros. Bye-bye, Kathleen fans. Bye-bye po pala. Paalam. Paalam.